Subalit, dyan niyo po napatunayan na mahal niyo po talaga ang Panginoon. Hindi niyo pinagpalit ang masarap na malambot na kama, ang komportableng sofa, ang pagkain ng pasta, o pagkain ng kanto, masarap, tapos maliit na tinapay. Amen? Di po ba napakabuti ng Lord? Alam ko pong napakabuti. Amen? So, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po kayo alive na live energy. Amen? Magandang umaga po sa ating sa live stream, sa mga nasa live. Magandang umaga po sa inyong lahat. O magandang gabi. At alam ko po na ang salita ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan saan man kayo naroroon. Amen? Praise God. Tayo po sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa aklat ng Hebreo, chapter 6, verse 1. So, ating po tinatalakay ay matatapos na tungkol po sa church growth, church, whatever, the body of Christ, the temple of Christ. So, sa spiritual po na ating kaalaman, pag sinabi pong church or iglesia, this is ang iglesia po ay tayo. Pero po ang church, nararapat lang naman po maglagay din ng church wherein the body of Christ will join or will join the fellowship. Amen? Para po magkasama-sama, kaya po tayo ay merong sambahan. Pero, ang tinutukoy po nating church ay ang ating po mga sarili. Amen po ba? So, focus po tayo sa pagpapalago at paano po ba natin patatatagin pa at paano po natin pananatiling malakas at kapakipakinabang sa Panginoon naging panatang makabayanan. Amen? Amen po. Pinapatawa ko ng buhay kayo mukhang seryoso kayo. Huwag po kayo pa-apekto. Kahit po ako medyo kinakabahan sa sa bagyo. At dahil po nag-chat sa akin na gano'n yan. Pero ini-ignore ko po yun. Mamaya nakatabaw ka sa akin. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay nasa aklat ng Hebreo. Sabi po doon, kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at pagpatuloy tayo sa mga aral na para sa may mga sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. So, sa ngayong umaga po, pag-aaral natin, paano po ba natin pananatilingin laging matatag, malakas, ang ating pong sarili o ang ating pong church of God na walang iba kundi tayo. Ang bawat isa po sa atin. Paano po ba natin siya patatatagin? Sa Hebrews po, chapter 1, 6 verse 1, sabi doon, therefore, let us live the elementary doctrine of Christ. Iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Sa tagal-tagal na po natin sa Panginoon, ay ako po'y naniniwala pa rin na minsan hindi pa rin natin maiwan ang mga aral na natutunan natin, which is very elementary. Lagi na lang gatas na lang lagi. Ang katuan lagi ay gatas lagi, gatas at gatas pa din. But the Hebrews told us na sabi doon, iwan na natin yung mga panimula. Tapos na tayo doon eh. Amen po ba? Kilala natin ang Diyos. God is love. Kilala natin si Jesus Christ. Siya nagliligtas. Amen po ba? Kilala natin ang Diyos na siya ang Diyos na nagpapala. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinababayaan. So much. Sa dami na po ng ating naririnig, hindi po natin nabibigyan ng focus kung ano po ba yung mahalaga sa ating buhay. Meron nga po minsan sa mga ganitong gawain, kapag ang pinag-uusapan ay pagpapala, ang sasaya ng mga anak ng Diyos. Ang mga ngiti hanggang dito. Pag ang pinag-uusapan ay pagpapala ng Diyos, tuwang-tuwa
sa topic. O kaya naman, ang pag-uusapan ay tungkol sa love, talagang tuwang-tuwa, alive na alive. Pero kapag ang pagtuturo ng isang magtuturo ay tungkol na sa pagtutuwid at pagpapalo ng Diyos, mga mukha na tayong upo. Amen? Minsan na naiwas pa tayo, nananalag pa tayo. Minsan sabihin natin, pag minarinig tayo sa pastor na ganito, sabihin niya, ay, hindi sa akin yan, sa iyo yan. Diba, nangingilag pa tayo, nailag tayo, or nangangatwiran pa tayo. Naalala ko po yung sabi sa akin ni pastor, na kapag ang mga anak ng Diyos ay malalim na, at marami nang natutulog sa Panginoon, marunong ng manalag. Marunong ng mga tuwiran. Amen po ba? Oo, naiinit. So, ibig sabihin, ang mga taga-CF ay masunurin pa din. Amen po ba? Wala pa din nag-amen. Israelita nga kayo. Amen? Ang hirap yung kayo, ang hirap yung paaminin, ha? Mamaya, aamin din kayo. Okay. Sabi doon, iwan nyo na. Iwanan na natin. May mga bagay po na binibigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na iwanan natin yung mga bagay na yung mga elementary doctrine. Yung tipong ang lagi na lang gusto pag-uusapan ay pagbabala, blessing, ganito. Ay paano kung dumating ang panahon na ang itinuro ng Diyos ay tungkol sa pagsunod? Sige nga. O, diba? Tumahimik kayong lahat. O, diba? Maraming mga anak ng Diyos na hindi marunong sumunod sa Diyos. Kasama na ako doon. Noon yun. Amen? Noon yun. Hindi na sibuyas. Noon yun na. Amen? Noon yun. Now, dito po sa Hebrews chapter 6 verse 1, ay meron po akong dalawang nakita. Doon sa pasayo ako ng slide. Di po ba ang goal ng mga anak ng Diyos? Alam ko po tayo ay laging may goal. Tama po ba? Sino po dito nagseset ng goal sa kanyang buhay? Yung tipong gustong marating, o yung gustong matutunan, or gustong lumago sa salita ng Diyos, or lumago, or maging malakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Every believer ay may goal. Ito yung tinuro ni Pedro sa amin. Sabi doon, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, you have to grow in the knowledge of God. Kailangan po natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Sa halip, patuloy kayong lumago sa ganda loob ng ating Panginoon. Ano po? Lumago! Hindi kailangan tayong may bonsai. Kalimitan po kasi sa mga anak ng Diyos, bonsai. Alam niyo po yung bonsai? Yung halamang pinipilit na paliitin. Pinipilit na paliitin pa, pero pabubungahin naman. Diba? O kaya ay, basta, diba sabi doon, sa halip, lumago po tayo. Saan tayo lalago? Sa kagandahan loob ng ating Panginoon, ng tagapagligtas na si Kristo, at sa pagkilala sa Kanya. Saan po tayo lalago? Sa pagkilala sa Kanya. In the knowledge of God. We have to grow. Kailangan po mga anak ng Diyos ay lumalago. Tanongin niyo po yung sarili niyo. Lumago na po ba? O baby Christian pa din hanggang ngayon? Ano pong level na ng pagiging Christian niyo ngayon? Church of God. Anong level na po kayo? Nasang level na po kayo ngayon? Amen? Check yourself. Number 2, ano po isa pong goal natin? Aside from to grow in the knowledge of God, know all things in God's kingdom. Malaman natin ang lahat ng malalaman natin sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang plano niya sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin para sa Panginoon? Sa kaharian ng Diyos. Ako ba ay part of the mission? O bahagi, ako po ba ay part ng solution o part ng problema ng church? Nasaan po kayo doon? Sorry po. Saan tayo lalagay? Our goal is to know all things in God's kingdom. Tama naman. Kaya nga po tayo nagpe-fellowship. Kaya po tayo nagsasama-sama. Kaya po tayo laging may ginagawa na gawain
para doon natin makilala kung sino ba nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? So we have to know God and we need to know Him. Useless ang pagpunta nyo dito kung ang titingnan nyo lang ay yung nagsasalita. Ako naman ako dito. Or dahil nandun si crush, o nandun si jowa, o nandun si ganito, kaya lang ako umaatin. Amen? No. Yun yung tinatawag na elementary doctrine na sinasabi. Sino po dito marunong manalangin? O, di ba? Dadalwa nag-iinin. Sino po dito marunong manalangin? Yan. Ang hirap ko talagang pa-aminin. Grabe. Mga anak ng Diyos talagang hirap pa-aminin. Amen lang naman. Sino po dito marunong manalangin? O, nadami na. Sino po dito marunong magbasa ng packet book? Hindi pa ako tapusan na nag-amen na. Yan. Ganyan po kasi tayong anak ng Diyos. Hindi pa tapos yung sinasabi ng Diyos na amen na. Sino dito marunong magbasa ng salita ng Diyos? Yan. Amen? Alam mo marunong na eh. Kaya lang, yan alam natin at yung runong natin, kailangan madagdagan pa dahil kinakailangan po natin madagdagan ang karunungan na nagmumula sa Panginoon at ang mga bagay na nasa kaharian ng Diyos para sa ating sarili din. For the tayo din po magbe-benefit niyan. Tayo din po. Kaya huwag po kayo magsawa. Sabi nga, huwag baliwalain. Sabi namin yung aming devotion Saturday, huwag yung kalilimutan, huwag yung babaliwalain ang mga tinuturo ng Diyos, yung mga nakikita nyo sa Panginoon, sa buhay nating lahat. Amen? And that is our goal. Amen po ba? Naniniwala po kayo na meron po tayong goal, kaya kayo nandito eh. Anong una-una yung goal, kaya po tayo mati ng Sunday? Una, salita ng Diyos. Dahil, Matthew 4:4, o alam niyo na yan. Amen? Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Alam niyo yun. Kaya kayo nandito because wala kayong salita ng Diyos sa bahay. Kaya nananakan na lang kayo every Sunday. Tama ba? Amen? O, hindi nag-amen. Totoo naman minsan, ako din eh. Minsan nakakaligtaan ko din magbasa ng salita ng Diyos. Prayer, okay, fine. A prayer is fine. Pero yung magbasa ng salita ng Diyos, minsan limot ko na rin, na nakakalimutan ko na, minsan nakakatulungan ko na pati. Amen? That is our goal. Ito yung goal natin. Una, to grow in the knowledge of God. Tama naman. Because without knowledge, sabi nga ni, sino yung, kung walang, sabi nga na, di ba? Kung walang knowledge, walang power. Tama? Tama po ba ako? Walang power pag walang knowledge. Sabi pa ng ibang nakikita ko sa mga basahin, a prayerless Christian is a powerless Christian. Totoo naman yun. Saan niyo yung matutunan? Sa kapitbahay niyo? Hindi. Sa Lord pa yun. Know all things. Alamin ang lahat ng bagay. Alamin ang lahat patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo nandito, amen? Nagsisik tayo. Ayan, mabasik tayo. Maaari, just maybe, kulang pa ang kaalaman natin patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya nga po tayo lagi nag-aaral dahil napakadami pang bagay ang dapat po natin malaman tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? And that is our goal. Pero may nakita po ako sa Hebrews chapter 6 verse 1. And I do believe na ito po ang dapat natin gawin. Paano nga po ba magiging matatag? Paano nga po magiging matatag ang Church of God? This is the body. Ito po. Paano po ba ito magiging malakas at matatag? Paano po? Sa Hebrews chapter 6 verse 1, may nakita po akong dalawang bagay.
may nakita po ako dalawang bagay na pwede po natin maging sandigan upang tayo ay manatiling malakas at matatag ang Church of God na ito. Una, pag-uusapan po natin ay two pillars upon which Christianity rests. Dalawang pilar. Kung isipin niyo po, baka sabihin niyo ay, Pastor, di ba, 4 ang haligi ng church? Di ba 4? Tama ba ako? Kahit naman sa bahay, 4 ang haligi dapat. Saka nakakita ng bahay na 2 lang ang haligi. Amen? Tama? Pero dito po, naniniwala po ako na sa pamamagitan ng 2 ito, ay mapapanatili pong malakas, matatag, at laging nakatayo ang Church of God na ito. Number 1. Well, wala lang, madali lang po ito. Hindi mo masyado patatagalin. Number 1. Ano po sabi doon sa Hebrews chapter 6? Verse 1. Balik natin doon sa... Yan, 6:1. Ano po sabi? Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan. Ano po yung number 1? Repentance from dead works. Mga anak ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, gaano po kahalaga ang pagsisisi? Gaano po kahalaga ang salitang pagsisisi sa inyo? Come on, church. Ask yourself. Tanungin po yung sarili niyo. Gaano kahalaga ang repentance sa inyong buhay? Repentance, pagsisisi, or pagtalikod. Amen? Ask yourself, gaano kahalaga ang salitang repentance sa inyo? Because ako pinaniniwala, kung walang repentance, hindi kayo makakalapit sa Panginoon. Ano po ba ang nagbo-block between God and man? Kasalanan. Amen? And because of that sin, the blessing and everything is blocked. And pero pag nag-repent po kayo, ano po sabi ng Lord? Na-restore ang lahat. Amen po? Okay. Sa New Testament po, may 3 bagay na natukoy po or nabanggit tungkol sa work. Yan. Pag-aralan po natin yung 3 types of work na nabanggit sa New Testament o sa Bagong Tipan, na titingnan po natin kung alin ang dapat matira at alin ang dapat nating tanggalin. Okay po ba? Number 1, good works. Yan po ay nabanggit sa Matthew 5:60, buklatin niyo na lang po, and Ephesians 2:10. We are created to do good works. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10. Tama ako ba sa? Yan. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo. Sabihin niyo po, nilikha ako. Okay. 1, 2, 3. Nilikha ako. Yan. Parang nadalang mga boses niyo ng bagyo. Ulitin natin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Nilikha ako. Wala na po ilalakas. 1, 2, 3. Nilikha ako. Yan. Nilikha mo ako. Nilikha ako o nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. We are here, tayo po'y nandito para po pag-aralan natin at mabuksan ang ating isipan na kahit noon pa man, ginawa po niya tayo ang nilikha. Wait, mas gusto ko pong gamitin ang word na nilikha kaysa ginawa. Alam niyo po ang pagkakaiba ng dalawang yan? Ano po? Sino po may idea? Pag sinabing ginawa, may pattern. Pero ang nilikha, wala.
Ano pong sinabi doon sa Genesis? At nilikha ng Diyos ang tao. Tama ba ako? Buklatin niyo po yung mga salita, yung inyong po mga Bible. Ang nakalagay po doon ay likhain, hindi gawin. Likhain ang tao. Tama? Tama po ako? Created sa English. Upang malaman po natin na nung una pa man ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ano, itatakwil po ba natin yan? Una, good works. Natandaan niyo po na kahit noon pa man, kahit noon pa, ay nilikha niya tayo para gumawa ng mga mabubuting gawa. Number 2, evil works. Ano po yung sinasabing evil works naman? That evil works is the work of the flesh. Ito yung mga gawa ng laman na tinukoy po sa Galatians chapter 5, 19 to 21. Basahin niyo lang po yun. But the fruit of the flesh is blah, 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 blah. Kayo na lang po mag-search para po madagdagan ang kaalaman ninyo sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, ito po sa natutunan. Ito po nagkaroon ako ng realization na hindi po sa lahat ng bagay ay isusuko ng pastor sa inyo ang inyong dapat gawin. Dapat po, meron din po tayo initiative na tayo rin man po ay dapat ay marunong magsaliksik ng salita ng Diyos. So, kayo na lang pong bumasa niyan, Galatians 5, 19 to 21. Para pag inyo pong binasa yan, magkaroon mo ng impact sa inyo. Hindi impacto ha, impact sa inyo. Kasi mas maganda kung kayo ang nagbabasa. Tama po ba? Minsan kasi pag binabasa sa iyo, parang walang feeling. Pero pag kayo nagbasa, minsan meron pa kayong what you call that, response na, ay, oo nga. Oy, brother, siya nga pala, ano, sabi nga pala ng Lord, huwag ganito, huwag ganito, huwag ganyan. Amen? And that is the evil works. Amen po ba? We must remember na sinabi po sa Galatians 5:19 to 21 that person na gumagawa ng evil works will not inherit the kingdom of God. Sige, buksan po natin dahil gusto ko po basahin yung huling part na yun. Galatians 5:19 to 21. Meron po buksan? Yan. Meron po pala dito. Yan. Kaya na lang pong pumasa ha. Pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, bahagi, pagkaingit. O, ito po, meron pa akong ito. Paglalasing, pipi. Diba? Isa naman, huwag na natin bigyan ng reason. Basta yun ay po yun. Walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito, verse 21, muli ko kayong binabalaan. Yan. Ito pong gusto kong marinig ninyo, mga kapatid. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bagamat sinabi ng Ephesians, yan, meron naman pong susi. At ito po'y sinasabi ko sa inyo, repentance from dead works or evil works. Amen po ba? Hindi po tayo daw magkahari. Ano? Sabi ko, hindi tayo magkaharian o hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero ano po susi? Repentance. Kaya po napakahalaga kung paano po mapapatatag at magiging malakas at paano mapapanatiling malakas ang ating Church of God o ating sarili by means of repentance. I do believe, naniniwala po ako, if you make or kung kayo po ay magsisisi at tatalikod sa ganitong mga gawa, kayo po ay maaaring maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen po. Ganun naman po talagang Panginoon eh. Sabi nga sa mga magulang pinapalo muna ang anak. Pero pagkapalo, lalapin, aamuin, susuhulan pa. O ito ang pambili ng
Tama ba ako sa magulang? Kasi ganun po ako eh. Ganun po ako pinalaki. Pinapalo, papaluin ka, tapos sabihin sa'yo, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Eh, paano ka kung iiyak, pinalo mo nga ako? Ikaw bang hagupitin ng, alam niyo po yung sana po nakaranas po yung mga anak dito, yung mga anak na nandito. Nakaranas po ako na paluin ng tangkay ng bayabas. Gaano po kasakit ang sanga ng bayabas? Okay. O yan, alam po yan ng mga nanay niyo, mga tatay niyo. Salamat po kayo, hindi na kayo nakaranas niyan. Generation namin, nakaranas po ako. Tapos, habang pinapalo ka, sabihin sa'yo, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Paano niya ako iiyak? Ay, sakit kaya. Tama po ba? Okay, talaga po, sorry po ha, yung luha ko at saka yung bubos ko, sipon, nagsasama na. O, sino bang nakaka-relate? Nakarinig po kayo sabi, magsingilan tayo. Minsan naman, sa generation naman ngayon, papaluin ang anak, papaluin ang kamay. Huy, ako iiyak. Paano hindi iiyak? Pinapalo mo nga. Minsan nga, nanay, namumurot pa. Ang sakit-sakit kayo mangurot. O, tama, sakit-sakit kayo mangurot na yun. Yung pinong-pino. Ayun talagang, tapos ang haba ng buko, ay, magpikira, Lord. Ha? O, natawa si Enos, JJ. Hindi nakaranas niyan. Tapos pagkapalo, lalapit. Uy, anak, susuhulan. My God. Tama po ba ako? Amen? Ba't tayo napupunta doon? Ba't tayo napupunta doon? Nagaling ko mag-segue yan. Evil works, repentance. Diba? Repentance. At alam ko naman po mga anak ay marunong din mag-repent. O, papa, tatay, daddy, pasensya ka na. After this, after that. Kaya lang nasuhulan na. Nasuhulan na kaya humingi ng tawad. Pero pag hindi mo sinusuhulan, hindi ng tawad niya. Pero ganun po tayo sa Lord? No. Amen? Kaya natin i-approach ang Diyos anytime para lang humingi ng tawad. Amen po ba? Amen. At ito po yung sinasabi kong tatlong type of works na sinasabi ng Diyos na repentance from dead works. Ano po yung dead works na yan na sinabi sa Hebrews 9:14? Gusto meron kayo? Yan. Ang higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Wait. Gaano ba kahalaga ang blood of Christ? Gaano kahalaga ang dugo ni Kristo? Kaya nga po tayo, pag tayo ay first communion, when nagpo-communion tayo every first Sunday, that is the blood of Christ. Ano po ginagawa ng blood of Christ? Tayo ay nilinis. So, ang blood ng Christ, blood ni Christ, ang naglilinis. Sa pamagitan ng walang hanggang spirito, inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo, okay, focus here. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga bunhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Bakit po tayo nakapaglingkod sa Diyos na buhay? Because of sa paglilinis na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po lahat ay papunta na sa kamatayan. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Pupunta na tayo. Salamat na lang at may word na bat. Ngunit, subali, ang kalooban ng anak na Jesus Christ ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus. Amen po ba? Remember the blood of Christ. Amen? Sabi po sa ibang saling, the blood of Christ purge or purify you. Lilinisin ka talaga niyan. At walang iba pong maglilinis yan, kundi ang dugo lang na galing kay Jesus. Amen po ba? Now, baka tanong niyo po sa akin, what is dead works?
Ano nga po ba ang mga dead works or patay na gawa? Amen? So, kailangan po natin mapag-aralan nito para hindi na po natin magawa. Hindi man magawa, at least maiwasan po natin dahil ito po ang nagiging paraan upang tayo po ay hindi pagkalooban ng Panginoon kung ano man ang ating mga hinihiling sa Diyos. Dahil alam ko po na ang Diyos ay nabibingit sa mga kasalanan na ginagawa ng kanyang mga anak dahil ang kanyang anak ay may binibitbit or dinadalang kasalanan. Lagi po natin tatandaan na ang kasalanan ang humahad lang sa atin upang tayo po ay hindi pakinggan. At sabi nga niya kay Moses, kaya ang kanyang paningin ay bumabalik. Bumabalik ba yun? Oo. Bumabalik ang kanyang paningin kasi hindi niya makita si Moses dahil sa kanya. Uy, thank you. Kasalanan. Ano pa ngayon, ano pa sa generation natin ngayon? Bakit hindi makatingin ang Diyos sa atin? Because of our kasalanan. Ito yung nagbo-block eh. Ano ba yung dead works? Alam niyo po, sa Bible, meron pong 6 or 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. 7 deadly sin or deadly works na ayaw ng Panginoon. Sabihin ako muna. Proverbs. Buksan po natin. Proverbs chapter 6, 16 to 19. Ang kinamumuhian ni Yahweh. Tingnan niyo po ginamit niyang word. Pag po sinabing kinamumuhian, ano ibig sabihin ng kinamumuhian? Di ba parang ano na, kumbaga sa degree ay ano na, pasutol na. O, sinag-aaral dito, 3 uri ng pang-uri. Lantal, pangambing at pasukdol. Positive, comparative, and superlative degree. Eh yung word kinamumuhian na yan, mukhang superlative degree na yan. No? Kinamumuhian ay 7 bagay. Meron po palang 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Huwag po kayo mag-alala. Kung meron po kayo nito, ang sagot lang po dyan ay repentance. Number 1. 17. Kapalaluan. Diyan po ako minsan bumagsak. Kasi po, mayabang akong pagpinsan. Sino po mayabang dito? Kita sa naman. Sino mayabang dito? Walang aamin? Sino mayabang? Di ba sabi kapalaluan, kayabangan? Kaya lagi may paalalang ka sa atin. Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Maging mapagpakumbaba po tayo. Number 2, kasinungalingan. Yan! Dead works yan! Yan ang kinamumuhian ng Diyos. Ako, numero 1 ng sinungaling. Noon yun. Nakapag sinungaling pa naman, eh, at least kahit pa paano. Kaya lang, sabi nga ng tatay ko noon, buhay pa, ano daw pagkakaiba ng nangupit ng piso sa nangupit ng 10 piso? Di ba isang tawag din doon? Nangupit ka pa rin. Kahit pa sabi mo, tatay, 5 piso na kinuha ko. Hindi eh. Ang usapan dito, nangungupit ka. Amen? So, ang kasinungalingan, walang white lines na tulad ng napag-aralan natin o natutunan natin noon, ng pagsisinungaling ay merong white lines. Tama ba ako? Sino nga amin sa akin? Di ba? Merong white lines, meron daw, parang may degree. First degree, second degree, third degree na kasinungalingan. Pero ang bottom line yan, iisa ang tawag. Kasinungalingan pa din. Amen? Ano pa? I love you with the love of the Lord. Pumapatay sa utang walang kasalanan. Ay, hindi po ako yan. Murderer. Baka sabihin niyo lang pumapatay sa katawan. Hindi. Kahit naisip, pumapatay na eh. Ano ba? Tama po ba ako? Tama? Minsan nga, isip mo, nagkakasala dahil pinapatay mo yung kapatid mo eh. So, kamagitan lang ng isip niya, ha? Tama po ba ako? Yan. Dead works yan.
Ano pa? Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Yan. Tamaan ka sana ng kulog. O tamaan ka sana ng kidnap. Diba? Dati mukhang bibig ko yan. Lalo pag nagagalit ako, pag talaga ako medyo masama na, paglabas ko, tamaan ka sana ng kulog dyan. Tama? Kaya lang, ang sabi ng Lord sa atin, ipanalangin pa natin silang mga umuusig sa atin. Tommy? Tama po ba ako? O, di ba? Instead na isupa natin or sabihin natin hindi maganda, ipanalangin, ano gagawin natin? Ipanalangin. Ipanalangin pa. Tama po ba ako? Amen mga kapatid? I love you with the love of the Lord. Next, mga paangubod tulin sa landas ng kasamaan. O kung ko ng understanding nyo dyan. Mga paangubod tulin sa landas ng kasamaan. Next, saksing sinungaling. Ang mapaglubid ng buhangin yung ano po, di ba? Yung gumagawa ng ibang kwento. Tama po ba ako? Mapagbulis ng buhangin. Yung nagawa ng kwento, nagawa ng story. Mapaggawa ng mga kwento para mapabuti siya o mapasama naman yung isang tao. Ano ba po? Pag-awayin ang kapwa, meron pa po ba dito noon? May aawayin mo kayo. Laging gusto niyang gawin. Yan, meron po palang 7 deadly words na ayaw ng Panginoon. Na dalangin ko po ay ma-overcome natin. Kasi sa turo ito, hindi na ito po elementary. Hindi na po ito pang baby. Ito po ay sa mga matatanda na sa iglesia ng Diyos. Alam mo, lahat po dito matatanda na sa iglesia eh. Kaya kung baby pa dito, siya mo dito 1 year, 2 years, 3 years old sa Lord. Wala na. Naniniwala po din ako sa kasabihan. Parang ano. Di ba sabi may nauna, tao huli, at huli, nauna. Amen po ba? Now, yan po yung deadly words na sinasabi. Ano po ang gagawin natin? Para po tayo ay makapaglingkod ng buo sa Panginoon, we have to repent. Repentance lang po ang susi. Kaya kung palagi po tayong may repentance at pagsisisi sa ating buhay, tatatag po at lalakas ang ating buhay, pananampalataya. Yan po ang magiging sandata nyo o sandata natin para po tayo ay laging matatag at malakas sa Panginoon. Dahil kapag po tayo ay laging humingi ng tawad sa Panginoon, natatanggal po yung wall between God and man. Natatanggal po yan, nawawala yan. At ang nakikita ng Panginoon ay ang kaluwalhatian niya. Kaya nga pag minsan sinasabi, totoo po pa rin sinasabi sa akin pag minsan, joke lang po ito ha. Uy bro, parang nawawala na ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyo. Siguro nagmumukha na akong sinungaling, nagmumukha na akong masungit, o nawawala na yung glory. Amen? Kaya pag sinasabihin ako ng ganyan, nagre-repent na ako, baka nga naman. Amen? So always check yourself. Baka po naiiwan na kayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Baka iiwan na kayo. Amen? Mas maganda po, mauna. I-overtake ng kaluwalhatian ng Diyos ang buhay natin kaysa tayo ang maniwan. Amen po ba? Always check yourself. At alam ko po na ang repentance na ito na ginagawa natin sa araw-araw, kahit po tayo mag-repent every day, every minute, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras, at bawat araw ng ating buhay, lagi po natin sabihin ng pagsisisi sa Panginoon. Because you never know. Hindi mo alam. Di ba? Hindi mo rin naman alam minsan, nakakagawa ka na pala ng kasalanan sa kapwa natin. Or, minsan, anong ginagamit po ng kaway sa atin? Yung pananalita natin, akala natin, ang ganda-ganda pa sinasabi natin sa ating kapatiran, yung pala, nasasaktan na siya din inside. So, hindi natin alam. We never know. Kaya lagi tayong mapagmatya. Amen po ba? At lagi po natin asamin sa ating buhay na tayo po ay lagi magkaroon ng repentance from dead works. Good works, walang problema doon. Ang problema dyan ay yung evil works at yung dead works. Amen po ba?
Naintindihan niyo po ba ako? Number 1 is repentance from dead works. Number 2, dahil sabi ko po sa inyo, dadalwa po ito, so malapit na po ako matapos. Hebrews chapter 6, verse 1. Na nakalagay po doon sa huli ay, ano po nakalagay sa huli? Hebrews chapter 6, verse 1. Sabi po doon, of faith toward God. Hindi lang po tayo ay mabuhay, repentance from dead works, tayo rin naman po ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Tulad po ng devotion namin ng Saturday. Amen? Faith. Gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng mga tao? Gaano kahalaga ang pananampalataya sa buhay ng mga anak ng Diyos? Amen? Bakit po sinabi niya, faith toward God? Not on men, not on situation, not on things in this earth, but the Lord said, faith towards God. Pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos mismo. Why? Dahil po mga anak ng Diyos, minsan nakakalimot din. Ang pananampalataya niya ay natutuon sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Amen? Amen. Oo. Totoo naman po yun. Reality yun. Real talk. Minsan ang mga anak ng Diyos, ang pananampalataya ay nakasalig sa kanyang tinatangkilik. Kapag maganda ang takbo ng buhay, laging nasa SM, laging nagkakape, Starbucks. Yeah. Hindi masama. Sabi niya naman, may pabili naman ako. Why not? Diba? Pag masaya ang buhay, laging nasa happy time, nasa gimikan, whatever. Pero pag malungkot at nagkulang na ang buhay, saan lumalapit? Saan? Pag malungkot na, pag may problema na, nasasakta na, saka naala ang Diyos. Ay nasa ng pananampalataya natin doon. Kaya pinaalalahanan po tayo kung paano tayo po magiging matatag at malakas sa Panginoon o ang Church of God na to ay mananatiling malakas or matatag sa pamagitan ng pananampalataya towards God. And not on men, not on things, or not in everything in this world, but faith towards God. Amen po ba? Amen. Yan po yung sabi ni Jeremiah. I have to put my faith in the Lord. My eyes fixed on the Lord. Ang mata ko ay nakapokus sa Panginoon. Ang pananampalataya ko ay sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita ko at hindi mga bagay na nagbibigay ng happiness sa buhay ko. Amen? Mga anak ng Diyos, kapag tuyo ang ulam niyo, masaya ba kayo? Uwe. Pag tinapa na ang ulam niyo, paano? How? Di ba? Ano? Kapag gusto mo lang ang ulam mo, masaya ka at dahil pinagpala ka ni Lord. Paano pag hindi mo na gusto? Pinagpala ka pa rin ba ni Lord? Oo naman. Tama? Kung alam niyo po, sabi nga ni Pablo, for I have learned to be content for what I have. Ang pagiging kontento ay pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil once na magreklamo ka, hindi na yun pananampalataya. Tama? Tama po ba ako? Di ba napapaisip kayo? Yun gusto ko yung nag-iisip. Yung tipong ang ipit ng mata ay na ganyan. Naikot. Baka naman loading lang yan. Tama? Maganda na sa mga anak ng Diyos, minsan nag-iisip eh. Hindi lagi, akala mo nakatingin pero hindi, yung pala lampas ang tingin sa'yo. Tama po? Kaya sabi ko, Lord, kaya naman. Ang pananampalataya sa Panginoon ay napapag-aralan at the same time.
Amen? Kung ako man ay may mga pagkain hindi kinakain ngayon, dahil may mga dilata pa naman. Tawa si Ate Dina. Di ba? Eh, paano kung nakain eh yun na? Masarap kaya ng tuyo na may kamatis. Dogo? Sabi ko sa'yo. O kaya ay ginatang langin, yung pakpak na tayo. Yung damo ng baling mo. Kala niya lang, nakain ako noon. Tapos may langka. Ginatang. Yun ang masarap na ulam ngayon, yung mga ganitong panahon. Tapos magkakamay ka. Tapos yung kamay mo ay ng daming dito. Amen? And that is great. Kailangan lagi natin kailangan lagi natin patatagin, palakasin ang pananampalataya natin sa Diyos lamang. Amen po ba? Bakit po ba? Why? Bakit sinabi ng Lord na faith towards God? Number 1. Bakit? Number 1, Hebrews 12:2. Alam niyo to? Sino mo makakapagsabi sa akin? Come on, church. Hebrews 12:2. Sino po? Tayo. Ano po sabi sa Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Sino po pinagsimulan ng pananampalataya natin? Si Jesus lamang. Yan o, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya. Because He is the author and the finisher of our faith. Kaya kailangan ng pananampalataya lagi natin nakatungo sa Diyos, hindi sa pagkain na nasa harapan natin. Amen. Oo, na-amen na. Kasi pagkain na pinag-uusapan. Amen? Looking. Because Hebrews 12:2, we have to put our faith in God alone. Amen po ba? Dahil siya mismo ang magtatapos din ng pananampalataya nito. Amen po. Number 2, Hebrews 11:6. Kung babasahin niyo po ang buong aklat ng Hebrews chapter 11, mauunawaan niyo po yung sinabi niya sa Hebrews 11 verse 6. But without faith, you cannot please God. Sa English, sa Tagalog po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. O, di po ba? Paano po natin palulugdan ang Diyos? Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Because it's so hard to please God without faith. Bakit po nakaligtas si Moses? Sina Moses sa Red Sea. May pananampalataya si Moses kaya nabaak. Ano yun? Nahati. Nabaak. Sorry po. Nahati ang dagat. Paano po naligtas si Noah? Di ba? Paano naligtas si Daniel? Paano naligtas kung sino pa? Si Jeremiah. Paano naligtas si Elisha? Si Elijah? Si Daniel? Si Gideon? Paano po sila naligtas? Paano po sila nagtagumpay? Dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. They conquer. Sila ay naging matagumpay, naging successful because of their faith in the Lord. Basahin niyo po yung buong chapter 11 ng Hebrews. Makikita niyo po doon na sa pamamagitan ng pananampalataya nila, naligtas sila. Si Joseph, sa palagay ninyo, kung hindi po siya nanampalataya, magiging governor ba siya ng Egypt? Amen? Si Naaman, kung hindi nanampalataya sa Diyos, magagamot kaya siya sa ketong? Ano pong ginawa? Ito, maganda pong illustration to eh. Kaya yung mga arte dyan, katulad ko, pag na kayo maging maarte. Saan pinaluglob si Naaman? Saan pinaluglob?
sa ilog ng Jordan. Pero ang ilog ng Jordan ay madumi. Ano sabi ni Naaman? Patutubugin mo ako dyan, dumi-dumi yan. O, diba? O, mga ate dyan, katulad ko. Wake up, wake up. Diba? Pero sabi, nung lumublob si Naaman, dun mismo, dahil naniwala siya na paglublob niya, pag-ahon niya, ano nangyari? Diba ang kanyang balat ay naging parang balat ng bata. Balat ng sanggol. Imaginin mo yun. Kung lang dito may ilog ng Jordan, tutubog ako eh. Baka bumalik namin. Joke lang. Amen? Si Job, paano siya nagtagumpay? Sa paligay niyo kung walang pananampalataya si Job? Di ba? Tingnan niyo, si Jabez. Ako sa dami po ng character sa Bible, iisa lang ang bottom line kung bakit sila ay nagtatagumpay, nagiging malakas, at nagiging matagumpay sa Panginoon o sa kanilang ginagawa because of their faith in God. Sa dami-dami po na nangyari sa buhay ni David, kung wala po siyang pananampalataya sa Diyos, baka po siya ay bagsak na. Wala po tayong mababasa buhay ni David sa Biblia kung hindi po siya nagpatuloy sa pananampalataya. Punta tayo sa New Testament. Si Peter, si Pedro, paano siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? Sana all. Diba? Nakalakad siya sa tubig because of faith. Kaya lang, nung makita na niya yung mga hangin, ano nangyari? Lumubog na siya. Ano po ang nagpapawikin o nagpapahina sa pananampalataya natin sa Panginoon? Ang ating pagdududa. Ang ating kulang na pananampalataya o pagdududa sa Panginoon or takot natin sa mga bagay na mangyayari, yan po ang nakakapagpahina ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya lagi po natin gawin, exercise po natin sa buhay natin na lagi ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Amen po ba? Bakit pa? Number 3. Gusto may 3 pa ano? Hanapin ako matapos. Number 3. Numbers 23:19. Ito po ay yung nangyari kay Aman at Balak ba yun? Hindi ko masyado siyang na pag-aralan. Pero isa po yung sinabi dyan. Sabi doon, sa verse 19, yung huli, yan. Ang Diyos ay di sinungaling. Pero ang tao, ay na magsunod. Ano po sabi sa verse 13? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Kaya sabi ko, kaya pag mangangako kayo, huwag na nga kayong mangako, pati gawin niyo na lang. Kasi minsan ang pangako ay yan. O di ba alam niyo? Ang mga pangako minsan napapako. But promises are made not to be broken. Tama po ba ako? Sabi diyan, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Dahil ang pag sinabi niya. At kung nung ipinangako niya, tutuparin niya. Amen po ba? At kung ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, ito po ay bunga ng pananampalataya natin sa Kanya. Kung nasaan ka mang sitwasyon ngayon, kung ano man ang tinatamasa mo sa ngayon, kung anong meron ka, yan ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Kung ano man ang nasa inyo ngayon, because you love God and because you have faith in the Lord, yun ang nangyayari sa inyong buhay. Nung buhay mo po ang tatay ko,
Meron po siyang naiwan sa akin na legacy. Ito po yung lagi niya sinasabi sa akin na kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang nangyayari sa buhay. Naniniwala po kayo. Share lang po ito. May isang araw po, may share lang po ito nung Saturday na umaga. Ako po yung lumabas lang ng bahay, kagigising ko lang po. Ako po, meron po akong tendency minsan na kapag bago gising ako, ay, siyempre, nagugutom ako. Marami akong tinda sa amin. So, ang ginawa ko po, tumayo agad ako sa tapos paglabas ko po, bumili ako. Pagbalik ko, I think something wrong with me. Alam ko po, parang ramdam ko naman. Kaya ito mo nangyari. Sabi ko na, ate, parang nahihilo ako. Parang nasusuka ako. Sabi ko na, ate, nahihilo ako, parang nasusuka ako. Ay, naku, Utoy, ikaw ay nahabati. Alam niyo po yan. Ano tawag? Nabalis. Sabi sa akin hanapin mo yung tao bumati sa'yo. Magpalaway ka. Kasi, yun po yung kanilang pinaniniwalaan. Amen? Gets niyo po ako? Yun ang pinaniniwalaan nila. Kaya lang tayong mga anak ng Diyos, hindi na po tayo naniniwala dyan. Graduate na po tayo dyan. May mga explanation, just maybe, dahil, siyempre, bago gising ka, siguro, just maybe siguro yung nahampas ako ng alam ko mong guess niyo ako, kaya siguro nakaramdam ako ng ganun dahil early in the morning, just maybe siguro po, pero ang gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo is, graduate na po tayo doon. Nung sinabi po sa akin ng ate ko, muntik na ako maniwala natin, magpapalawin na See? Minsan ang pananampalataya natin, nagwe-wave na. Kaya lagi natin pong pag-iingatan at lagi po natin i-check kung nasa ang pananampalataya natin. Dahil napakahalaga po ng pananampalataya sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kung ano man ang meron kayo ngayon, kung ano man ang tinatangkilik nyo, at kung ano man ang meron ka, yan po ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Inaani na po natin yung mga pinaniniwalaan natin at pinananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Amen po? So, wag po natin sayangin. Wag po natin sayangin. So, pag humingi ka sa Lord ng, Lord, pahingin kotse! Kung di pa binibigay ngayon, maghintay na lang tayo kung kailan. Pero pananampalataya na natin. Kaya sabi nga, pag hihingi ka sa Lord, be specific. Lord, pahingin kotse, kulay blue, 4 ang gulong. Magbigay sa inyo ay kotse, 2 gulong. Amen? Amen? Ibig sabihin, we have to be solid. Solido yung ating pananampalataya sa Panginoon. At kapag humingi tayo sa Panginoon, sabi niya, hindi siya sinungaling, hindi siya katulad ng tao. I am not like men. Napakasinungaling. Ang sabi doon, ano bang sabihin niya kanyang gagawin? Kung mangako man siya, kanyang tutuparin. Panghawakan na lang po natin. Ano po sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1? Ang faith is the evidence of things not seen. Pag ito po ba ay faith? Faith pa po ba ito? Hindi na, hawak ko na eh. Hawak ko na. Ang faith po ay hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nahawakan, pero pinananampalatayan po natin na magkakaroon tayo. In His time. In His perfect time. Tandaan niyo na lang po, ang Diyos ay hindi tao sinungaling. Amen? Hindi tulad ng tao. Kapag siya'y nangako, kanyang tutuparin. Amen po ba? In His time. Amen po. Now, let's go back to 6:1. So, pabukas ako. Hebrews 6:1.
Dito na po ako magtatapos. I will make it a challenge for you. Ano po sabi doon? Sa English po, maganda din ng version po ng English niya eh. Gusto po nga ako ng English version. Ano po sabi sa Hebrews 6:1? ESV bulsahan, kasuyo ako. I want to make it a challenge for you. These two pillars na makakapagpatibay ng ating buhay Kristiyano. Una ay repentance and next is faith. Actually, anim po yan. Kinuha ko lang yung dalawa. Kung babasahin niyo pa po from chapter 6 verse 1 to 3, makikita niyo po doon, meron po doon 6 na pillars. Kinuha ko lang po yung dalawa. Dalawa lang po ang kinuha ko, which is happen to be the most important sa mga buhay ng Kristiyano. Ang una ay repentance from dead works and faith towards God. Okay? Sabi po doon, therefore let us keep the elementary doctrine of Christ. Kayo nga po pumasa ng kasalan. And go on maturity. Tumanda na po tayong lahat. Huwag po tayong manatiling baby. Kapag hindi na bati, hindi na ko attend dyan. Pag hindi na kumusta, ayoko na dyan. Pangit ang mga ugali mo na dyan. Hindi lang nabati, hindi lang nakamayan, kung hindi lang nahipo ang balikat, ayoko na dyan. Mga tawa yun. But diba? Huwag na. Hindi na yung attitude ng mga matured na Christian. Amen po? Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity. Kailangan po tayo ay tumanda. Huwag na po tayo laging manatiling bata. Huwag na po. Please, mga anak ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, my beloved brethren, please grow. Grow. Be mature. Amen? Be mature. Grow. Sabihin niyo po sa kalapit niyo, tumanda ka naman. Huwag ka naman laging bata. Amen? Yung tipong bata, pag hindi mo naalok ng candy, magtatampo na, ayoko na dyan umaten. Hindi pa magaganda o galing ng mga taga-dyan. Amen? Hindi ka lang makamayan, o nalimutan ka ng kamayan, or hindi mo rin minsan masisisi. Minsan, busy si kahit gusto mo siyang yakapin, ay busy nga, ay di, sa itong araw na lang, makapag-itay ng isang linggo. Amen? Huwag na yung o sa chat, hindi ka ba naman kumusta? Ay, ibablock na kita. O yan, friend ko na kaagad. Tama po ba yun? O, millennial naman. Tama? Hindi lang ma-chat or hindi lang ma-text ng kaunti. Tampo na. Ibablock na kita. O yan, friend kaya kita. Amen? Amen po ba? Please, remind yourself, Church of God. Remind us every day to have repentance in your dead works. And, ano sabi? Faith. Always exercise your faith in the Lord. Amen po? Let us grow. Let us go on maturity, the Church of God. Tayo po ito, may tayo na namin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Salamat po sa aming napag-aralan sa umagang ito. Paalala niyo po sa amin, O Diyos, ang Hebrews chapter 6 verse 1 upang sa patuloy po namin paglakad at sa patuloy po namin na paglilingkod sa iyo ay makilala ka pa namin ang lubos, Panginoon. Salamat po sa aming napag-aralan at ito pong dalawang bagay na ito ay patuloy po mag-manifest at patuloy po na lumago sa aming mga buhay bilang mga anak mo, Panginoon. Lagi po paalala sa amin ang kahalagahan ng pagsisisi at ang pananampalataya sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos sa mga